Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Cora. Taong 1992, probinsya ng Cagayan de Oro. Umaga pa lang, pinagkakaisahan ng magpipinsan ang babaeng si Cora. Anak ng yumaong albularyo, manghihilot naman ang ina, nakasalukuyang iniinda ang karamdaman na hindi malunasan. Kunadang, ang aga mo namang magwalis. Wala ka ibang magawa, no? Halika, huliin mo yung utot ko. Wika ng pinsang si Onyok. Isali mo na din tong sa akin para masaya. Dalian mo. Wika ng isa pang pinsan na si Raprap. Nagbuntong hininga si Cora. Hindi gustong patulan ang dalawa dahil siya naman ang huhusgahan ng lahat. Walang ibang binabantayan ang mga kapitbahay kung hindi sila ng kanyang ina. Nadawit dati ang ama sa naganap na patayan sa kabilang sitio. Ang totoo, napadaan lamang ito pero napagbintangan. Maaga pa mga bansot. Huwag niyo akong simulan kung ayaw niyong umuwi ng umiiyak. Wika ni Cora. Ano uli yung sinabi mo? Uuwi kaming umiiyak. Ikaw lang naman tong humagulgol nung nakaraan eh. Akala mo baboy na ginigilitan. Ang pangit mong umiyak. Matanda ka na pero iyakin ka pa rin. Ganyan siguro no kapag anak ng mamamatay tao. Sa tuwing makakapatay ang tatay mo dati, ikaw yata yung taga-iyak eh. Nasagad ang pasensya ni Cora nang banggitin ang kanyang ama. Hindi napigilan ang sarili. Sinapak ang dalawa. Hindi sila makapaniwala habang sapo ang dugo ang ilong. Isa pang salita tungkol sa tatay ko. Hindi lang yan ang aabutin niyo sa akin. Umalis na kayo kung ayaw niyong madagdagan ng pinsala sa katawan niyo. Walang iya ka, babae ka. May araw ka din. Wika ni Onyok. Nagunahan sila ng pinsan sa pagtakbo. Pinagtinginan si Cora ng mga kapitbahay. Nagbulong-bulungan ang mga ito pero hindi niya pinansin. Pumasok siya sa tahanan para maiwasan ang anupang gulo. O anak, nakipag-away ka na naman. Huwag mo kasing pansinin ang mga lalaking yon. Wala silang ibang alam kung hindi mang buwisit. Huwag mo na kasing patulan. Kasi naman dinamay pa po si tatay. Napagbintangan na nga nung buhay pa. Hanggang kamatayan hindi nila pinapatahimik. Hindi na nirespeto yung yumao eh. Teka sandali, babae ka. Nasaan yung tangan mo? Napigtas yung tali ay nako, Cora. Hanapin mo yon. Mamaya mapulot ng iba. Naalerto si Cora nang mapagtanto ang sinabi ng ina. Ang tali na lamang ng kwintas ang nakalambitin sa kanyang leeg. Wala na ang batong mutya. Dali-dali niyang hinanap sa labas. Sa kabutiang palad naroon lamang sa bakuran. Kinabahan ako ha. Akala ko nawala kita eh. Ang sabi ko sa'yo, palitan mo na yung tali niyan. Meron doon sa lagayan ko ng damit. Ayusin mo para hindi mawala uli. Ingatan mo naman, Cora. Biyaya yan ng kalikasan. Alam ko naman po yun, nanay. Aksidente lang po. Napasaba kasi ako dun sa magpinsan eh. Napigta siguro nung sinapa ko yung muka eh. Nagpaalam siya sa ina para asikasuhin ng tali. Ang batong hawak ay tinatawag na batong lutang. Natagpuan doon sa ilog. Inakalang ordinaryo pero nang matuklasan ang kakaibang kakayahan, ito ang nagsisilbing sandata upang talunin ang masasamang nilalang na napapadpad sa kanilang sityo. Inilihim ito ni Cora sa mga magulang, pero kalaunan ay nagtapat. Ang yumaong ama ang nagturo ng pamamaraan sa pakikipaglaban ng pisikalan. Natutunan niya ang lahat sa maiksing panahon. Pagkatapos humarap na sa mga aswang. Cora, pupunta muna ako ng tindahan na. Wala pa tayong bigas. Tapusin mo ang winawalis sa labas ha, nililipad ng hangin ng mga dahon.
Nagmamadaling lumabas si Cora upang tapusin ang naiwang gawain. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa aswangan na naganap nung nakaraang araw. Ang lala ng sinapit ni kumaring nila, ano? Akalain mo sa ganung paraan lang siya mamamatay. Kung alam ko lang sana ng gabing yun nasasalakay ng aswang yung matanda. Ay nako, sana sinabihan ko yung anak para makauwi at mabantayan. May sakit na nga yung matanda. Nabiktima pa ng aswang. Lapastangan talaga yung halimaw na yon. Pinabi mo pa, pero alam mo bang nasa paligid lang aswang? Yan ang balitang naratnan ko doon sa kabilang sityo. Ang sabi pa ni kumparing Iyok, babae daw yung halimaw eh. Pag-ala-gala. Diyos ko, ano ba naman tong panahon natin oh? Naglipa na ang kaluluwa ng masasama. Sus maniusip. Napaisip si Cora sa sinabi nilang babaeng aswang. Sa katunayan, nakarating na sa kanya ang usapin dito nung nakaraang araw. May kalayuan ang kabilang sityo, kaya hindi naabot ng tangan ang presensya ng nilalang. Pinagsabihan ko na nga yung mga anak ko eh. Hindi na pwedeng gumala kasi baka mabalitaan na lang nating biktima na pala. Diyos ko, kinikilabutan ako. Sinabi na natin yung insidente sa mga pulis. Pero alam naman natin na hindi maniniwala ang mga yun sa aswang-aswang. Kaya wala ring silbi. Tinapos nga kagad na investigasyon eh. Ganyan naman sila eh. Palagi nagmamadali. Napabuntong hininga si Cora habang nakikinig. Pagdating ng ina, yun din ang dalang balita. Anak, narinig ko ang usapan doon. Babae ang pinaghihinalaan nilang aswang. Nakita raw kasi ni Mang Onyok. Hindi ko alam kung totoo pero baka ano. Ano na ba ang nangyayari sa lugar natin? Parang kamakailan lang. May nababalita ang aswang tapos ito naman ngayon. Saan po ba nakikita yung babae? Puntahan ko na nga lang para mailigpit na yan habang maaga pa. Hoy Cora, kung makaasta to kala mo simple lang yung kakarapin. Aswang yan iha. Hindi natin alam kung malakas siya kaysa dati mong nakalaban. Ano pa bang bago sa sinasabi nyo, Nay? Ganyan ka naman palagi kapag may nababalita ang aswang. Hindi yata buo yung tiwala nyo sa akin eh. Hindi naman sa ganun anak. Nababahala din ako para sa'yo. Babae ka. Hindi natin may pagkakaila na may kahinaan din. Hindi ordinaryo ang nilalang na yon. Hindi sila mga tambay sa kanto na madadaan sa hampas ng 2x2. Buwis buhay ang gagawin mo. Hindi naman po ko papabayaan ng tangan ko, Nanay. Parang hindi kayo nasanay ah. Ilang beses na ako napapalaban sa aswang eh. Eto naman ako ngayon oh. Buhay na buhay. Oo na, nandun na tayo pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Pasensya ka na. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Kung pwede, ipaubaya mo na lang sa iba ang pagpuksa ng aswang. Nanay, sino pa ba sa tingin niyo yung kikilos? Walang ibang manunugis sa lugar na ito kung hindi ako lang. Mabuti nga nagkaroon ako ng tangan eh. Kaya ko po yan, Nay. Walang problema sa pagpuksa ng aswang. Hindi naman ako nag-iisa. May katuwang ako, Nay, oh. Andyan po yung tangan ko. Wika ni Cora. Sinisiguradong mapapanatag ang loob ng ina. Nakumbinsi niya ito kung kaya't pinayagan siyang lumabas kinagabihan. Sinadya niyang maglibot sa mga oras na gising pa ang lahat para may mapagtanungan. Naging maingat siya. Pili ang mga taong nilalapitan, yung mapagkakatiwalaan para walang magtataka. Sakto namang nakasalubong niya si Mang Iyok. Anong ginagawa mo ritong bata ka? Sa kabilang sityo ang bahay mo ah. Naligaw ka gabi na oh. Hindi naman po, naglilibot lang talaga ako. Mang Onyok, atin-atin lang po ah. May alam ka po ba tungkol sa napapabalitang aswang? Sa narinig ko po kasi kayo daw po yung nakakita eh. Tumingin muna sa paligid ang lalaki bago sumagot. Siniguradong walang ibang makakarinig ng sasabihin. 2 beses ko nang nakita ang aswang sa ganap na anyo. Hindi ko lang kinalaban kasi wala akong sapat na kargada para makipagtuos. Babae siya, Cora.
Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tingin ko nga, nakita ko na siya eh. Mang Iyok, kaibigan po kayo ni tatay kaya may tiwala po ko sa inyo. Alam ko nabanggit na rin sa'yo ni tatay yung tungkol sa tangan ko, di ba? Sa usapin natin ngayon, matutulungan niyo po ba ako? Natigilan ang lalaki. Tinitigan siyang mabuti. Napakamot pa sa ulo. Alam kong may mutya kang hawak. Pero talaga bang lumalaban ka sa aswang? Paano naman kababae mong tao? Huwag mong mamasamain, Cora. Ang hirap kasing maniwala na may babaeng makikipaglaban sa mga nilalang. Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganyan. Wika ni Mang Iyok. Hindi makapaniwala na kaya niyang makipagtuo sa aswang. Minamalit niyo ba ako, Mang Iyok? Kasi babae ako. Hindi naman sa ganon, Cora. Kung mapilit ka talaga at pakiramdam mo na kaya mong makipagsabayan sa bangis ng aswang, tutulungan kita. Kung sakaling makita ko uli ang halimaw, kagad kong sasabihin sa'yo, makakaasa ka. Gabi na, Iha. Umuwi ka na muna sa inyo. Sinunod ni Cora ang sinabi ng matanda. Kahit hindi naniniwala si Mang Iyok sa kanyang kakayahan, alam niyang maaasahan at mapagkakatiwalaan nito. Binaybay na rin ang daan pauwi, pero muling natigilan ng makasalubong ang magpinsang Onyok at Raprap. Hoy! Anong ginagawa mo ditong babae ka? Gabi na tapos naglalakwatsa ka? Gawain ba yan ng matinong babae? Kaya nga palaboy-laboy kasi hindi matino yan. Teka, ang sabi nila babae yung aswang eh. Diyan lang sa bandang unahan yung bahay ng matandang nabiktima. Tapos, ganitong oras lumalabas yun eh. Ikaw siguro yung aswang ano? Grabe, mamamatay tao na ang tatay. Aswang pa yung anak. Isa pang salita nyo, papaduguin ko yung bunganga nyo. Ang hilig nyo talaga mambwisit ano? Kulang ba kayo sa aruga? Kailangan ko pa yata kayong turuan ng magandang asal eh. Pag masyadong kampante, pangit. Porket nakaisa ka, akala mo magugulpi mo kami ng paulit-ulit? Hoy Kuradang, hindi masakit yung ginawa mo kanina. Umarte lang kami para hindi ka mapaya. Talaga lang ha? Kaya pala hanggang ngayon, namamaga pa rin yung ilong yung dalawa. Halata nga oh, parang bali yung buto. Wika ni Cora. Natahimik ang mga ito. Halata ang inis sa mukha. Nakachamba ka lang! Huwag ka masyadong magmalaki! Susuntukin na sana ang babae. Kaso nga lang mabilis ang kilos ni Cora. Muli na namang dumugo ang muka ng dalawang kalalakihan. Ganyan nga, tumakbo kayong dalawa. Diyan kayo magaling eh. Ang lakas mang asar, mahina naman pala. Wika ni Cora at nagpatuloy na sa pag-uwi. Hindi nakatulog si Cora sa gabing iyon. Inaantay ang pagdating ni Mang Onyo. Hindi man sigurado pero umaasa. Ganyan ka talaga kapag may binabalak na tugisin. Hindi mapalagay. Ayaw mo bang magpahinga? Baka sa susunod na araw pa magparamdamang nilalang na yon. Mapupuyat ka lang kakaantay. Hindi po talaga ako mapakali, nanay. Natatakot ako na baka sumalakay na naman yung aswang eh. Sinabihan ko si Mang Onyo. Handa naman siyang tumulong.